Alamin naman natin ang kasalukuyang epekto ng bagyong Verbena sa Central Visayas kasama si Regional Director Joel Eristain ng OCD Region 7. RD Joel, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po sa inyong lahat at sa inyong pong mga nanonood o tagapanood at saka tagapakinig din po. Magandang tanghali po. RD, kamusta po ang Bisaya epekto? Udto. Ayan. RD, kamusta po ang Yes, sir. epekto po ng bagyong Verbena sa Cebu at sa mga probinsya po sa Central Visayas na nasa signal number 1 ngayon, given na kamakailan lang ay naapektuhan po ng husto ang Central Visayas ng bagyong Tino? Yes, sir. Actually, dalawa po ang probinsya po natin dito sa Central Visayas, Bohol at saka Cebu. Ang una pong tinamaan ng Verbena, dinapuan po kaninang kagabi. Bago po maghating gabi at exactly 11:10, dumaan po sa bayan actually ng aking nanay, sa Hagna, Bohol. Doon po dumaan yung mata at medyo may mga tinamaan din po ng ulan. Hindi po malakas ang hangin pero mayroon po itong taglay na malakas na pag-ulan. Kaya po nagkaroon po ng reported flooding sa Tubigon, Antequera, Cortez at Corella. Meron din pong mga konting landslides din po na reported po sa probinsya ng Bohol pero wala naman po tayong casualties nor major infrastructure damages. Meron lang po din may mga brownouts din, no? Pero all the brownouts o yung power outages are being restored na. Yung iba kasi dyan, nagkaroon ng power outages because of preventive, no? Kasi pagka mga binabaha para hindi po magkaroon ng may makuryente. Yan po sa Bohol. Sa Cebu naman po, nagkaroon din tayo ng flooding sa Carcar, Barili, Dumanhog at saka sa Ronda. Lahat pong yan, nag-subside na rin po daw ang tubig. As of kanina kasi, kakontakt na natin po rin ng ang mga provincial DRMOs, both of Bohol and Cebu. We're also in the direct contact na with the governors, both Governor Pambari Cuatro and Governor Aris Aumentado. Nakausap din po natin kagabi at kanina, and they were all prepared, lalo na yung their local DRMOs, no? Nagkaroon din po tayo ng mga preposition ng mga teams at saka ng mga gamit na resources. Ito lang po dito sa Cebu, medyo malakas lang po din ang tama ng baha sa bayan po ng Carcar. And yun po, may mga ibang pero lahat naman po according din doon sa ating pong situational reporting po ng ating mga local DRMOs, lahat naman manageable. Yan po nakikita po ninyo sa Carcar daw po yan. Kasi may parte po ng Carcar na medyo talaga malakas ang yung slope. Yan po. So, Director Pero Joel... mabilis daw po na ganyan. Mabilis daw po nag-subside din yan. Yes, ma'am. Sir, bukod sa Carcar, may naitala pa po ba kayong mga insidente ng pagbaha sa iba pang lugar o landslide o structural damage mula sa malalakas na ulan at hangin ng itong si Verbena ngayong umaga? Kasi last week po, nasa Cebu tayo, napansin namin na parang hindi pa nga totally recovered dahil ang dami pang mga sasakyan, yung mga naanod, ganyan, pero nandun pa rin sa tabing kalsada. So, nagkaroon po ba ng trauma yung mga tao na eto na naman, hindi pa nga tayo nakakabangon mula dun sa mga nakaraang bagyo, meron pa rin etong Verbena? Yes, ma'am. Siyempre, nandun pa rin ang trauma kasi hindi pa naman po talaga tapos ang clearing sa mga tinamaan po ni Bagyong Tino. Opo, tinamaan din po hindi lang Carcar, kundi pati yung mga bayan ng Barili, Dumanhog at saka Ronda. Pero pinakamatindi po, according doon sa reports na pumasok po sa atin as of now, ang pinakamatindi lang pong binaha sa Carcar. Ang ano lang po dito is that hindi po tinamaan, kundi yung mga tinamaan ni Tino. Ito pong mga bayan na ito po yung mga nasa southern part of ni Tino. Ang mata po ni Verbena naglandfall sa Talisay. Pero yung lakas po ng ulan, nasa southern part pa
ng Talisay. So medyo spared din po ng konti ang Talisay from the onslaught of the rains of verbena. RD, ang balita po is 4,000 o higit sa 4,000 residente ang inilikas po sa Cebu City. Tama po ba yan? Meron pa rin po bang ibang kababayan natin na nasa evacuation center? Sa ngayon po sir, marami pa po tayo naman sa evacuation center kasi ongoing din po ang clearing operations dyan po sa mga bayan na nabanggit ko po. No? Kasi kahit pa paano, kahit na manageable ang flooding, yung syempre yung mga tubig, may dala rin kasi putik yan. So pati yung mga debris na yan, kailangan din po i-clear. So habang ongoing yan, yung mga kababayan natin nasa mga evacuation centers. Karamihan po ng mga numero na nakita po natin na evacuated, karamihan po doon ay mga preemptive evacuation. Lahat pong yan, both yung mga provinces, Cebu and Bohol, very efficient na po ang kanilang operations pagdating rin sa preemptive evacuation. So we are very, very thankful to both retired Colonel Dennis Pastor of Cebu and also Dr. Anggong Damalerio of Bohol and their teams, no, for very tawag natin very snappy action towards the preemptive evacuation of our mga kababayan natin. Pati na rin po pagdating sa response, they responded accordingly. And also all the local DRMOs ng mga tinamaan pong mga bayan. We're very thankful for their cooperation. So, Director, ano naman po yung sitwasyon sa mga coastal at upland communities sa Region 7, lalo na nagbabala ang pag-asa na maaring mas malakas ang lokal na hangin sa mga lugar na ito kahit signal number 1 lang? Tama po yun, ma'am. Kagabi, we monitored yung pagpasok po ng bagyo, no? Kahit sa Hagna. Bagamat kasi gabi yun dahil madilim. Pero yung pagpasok po ng mata, verbena, sa Bohol kagabi, sumabay sa high tide. Kaya yun pong inantabayanan nila. Kasi pagkapasok yung hangin, gale, plus high tide, yan ang storm surge. So, po yan, monitored po natin yan, monitor ng local DRRM office ng Hagna, yung pagpasok po ng mata at saka yung sumabay din po ng pag-high tide. Yes, inantabayanan po natin yan, pati yung mga yung pagpasok, yung tama, sa coastal area. Kaya nga po, yung Bagyong Tino, yan din po ang natutukan noon, kaya coastal areas, yung mga na-evacuate noong Bagyong Tino, and yet hindi nga natin na malayan na manggagaling sa taas yung baha. RD, kamusta naman po yung supplies po, yung food at non-food supplies po natin, pati po yung contingency plans para sakali pong magkaroon ng problema sa kuryente and such. Kasi alam naman natin nakababangon o bumabangon pa lamang ang Central Visayas dun sa mga nakaraang bagyo. Kamusta naman po ang inyong supplies? As I mentioned din po kanina, ang okay din po dito, we're very thankful to the Lord that medyo spared yung mga tinamaan ng lindol at saka ni Tino dito po. So kahit na ganyan po yung hindi naman siya masyado malaki yung effect. Hindi po masyado malaki yung effect dan sa natamaan po ngayon. Yung ito rin po, yung areas na to, magkaiba naman po to doon sa electric cooperative nung tinamaan po ng Tino at saka ng earthquake. So they are more prepared now. Kung mayroon mga nagkaroon ng power outages, so far hindi naman siya nadulot ng destruction, no?
kasi wala naman tayong reported na major infrastructure na may damage. But these are more for prevention ng electrocution. So, Director, Baka yun na nga pa, sparks that may cause fires. okay. So, sir, may nakikita po ba kayong indikasyon na maaring magdulot ng lahar flow yung lakas ng bagyong Verbena mula sa Mount Canlaon? Kumusta po yung monitoring ninyo sa bulkan at mga lugar na malapit dito? Thank you, ma'am. Actually, dahil nasa NIR na po yan, meron tayong doon, office doon. Pero one good thing is that we're still having close ties with Canlaon City. Canlaon City being a city used to be part of Region 7. Nagbigay po ng lahar flow advisory ang FIVOLCS yesterday, at nabigyan naman po sila din ng kaukulang panahon para mailikas yung mga kababayan natin na malapit po doon sa channels kung saan pwede magkaroon ng lahar flow. At may mga naipadala nga po kanina na medyo rumaragasa, may mga ilog na rumaragasa, at least po sa parte po ng Canlaon City of Negros Oriental, which used to be part of our area of responsibility. At nabanggit pala po of yung ating food items, no? Ang ating DSWD, one good thing is that the center po ng warehouse po ng DSWD for food items nandito po sa Cebu, sa Mandaue. So tuloy-tuloy naman po ang paggawa nila diyan ng pag-repacking ng ating mga food items. And our NFIs, we are also ready kung ano po yung mga needs po ng mga kababayan natin. No? And that's the primary mandate of OCD. If they need anything, they will tell us, and then our EOC, our office, will find ways para po maibigay po kung ano po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan as requested by our local government units. Bilang panghuli na lamang, RD Joel, mensahe nyo na lamang po sa inyong mga nasasaklawan sa Region 7. Pasalamat po tayo na hindi ganon kalala ang epekto ng Verbena. Pero mensahe pa rin ng pag-iingat para sa ating mga kababayan. Tama po yun, sir. Actually, sir, napansin po natin ang pagtaas po ng kaso ng leptospirosis dulot ng bagyong Tino. So let us all that be a lesson for us na as much as possible, huwag po tayong lumusong sa baha. Ngayon, if it is inevitable na tayo po ibinaha, dumiretso na po tayo sa pinakamalapit na health center, at ang ating pong Department of Health through their local health offices are willing to give the appropriate medicines and care for all those ating mga kababayan natin. Lalo-lalo pa, hindi natin maano yung may nagkaroon ng sugat sa paa, no, sa legs, ganyan. Minsan di natin namamalayan, meron pala tayong sugat na yan sa ating mga paa. Kaya pa-check na po tayo kaagad para maiwasan natin itong secondary, kumbaga pwedeng mangyari secondary disaster ito kung sakali. Pero our DOH is on top of it and helping our wag na sana dito pang lumala yung ating tinamaan. Okay nga tayo, wala tayong injuries, wala tayong casualties, wala rin tayong missing. Walang reported missing. We're very, very thankful. Nadaan po natin sa dasal, sa panalangin po na hindi po tayo tinamaan ng matindi. At tama po, ang Cebu ay bumabangon pa. At knowing the spirit, character, and attitude of Cebuanos, syempre pangunguna po ng kanila pong governor, no? Very resilient in attitude at saka sa action ang mga Cebuano. Kaya bumabangon pa rin po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Joel Erstein ng OCD Region 7. Thank you very much po. Mabuhay po kayo at maayong udto sa tanan.